Libra, ito na yung iyong monthly reading. Ayan, May 2026 forecast reading. Sun, Moon, Rising, or Venus signs, kahit cross-watchers, lahat po kayo ay welcome dito sa reading ni Libra kung gusto ninyo. Maraming salamat po sa inyong time na manood, patuloy na pagsuporta at pagsubaybay bago man po kayo dito or matagal na. Kumusta po kayong lahat? Sana lahat po tayo ay doing well, healthy, or safe. If you're new guys, please don't forget to subscribe or follow sa aking page or channel. Pakitap na rin po yung bell icon dyan. Meron kang marriage, Libra, thoughts, family room, child. Ooh. Marriage and child. Oh, baka yung iba naman dito, married na kayo, may anak na rin, o yung iba naman about to become married pa lang, or nagpaplano pa lang mag-settle down, magpakasal, and magka-baby, no? Pero parang may family dito eh. Merong couple na mag-asawa, tapos merong child, tapos may living room, family room. Ooh. Wow, pwedeng this is an indication ng baby on the way, no? Pregnancy, baby na paparating, pagpaplano ng pagpapamilya, alam mo yon, pagbibuild ng home and house. O kasi ito house to eh. Particular, family room or living room. It could be yung mga masasayang moments, cozy moments with your loved ones, with your family, sa bahay, sa living room wherein sama-sama kayo doon, nanonood kayo ng TV, eating dinner, etc. together, di ba? Oo. Bonding eh, parang bonding. Family lang ito, this is more on parang kayo lang, bilang close na pamilya lang yung nandyan, magkakasama. Or kung meron man kayong mga bagay na pag-uusapan nyo in private, no? Kasi family room is about something private or a space, a place, a particular place wherein may privacy ka, Libra. You can do anything, you can talk about anything dito sa isang private place na ito. Regardless yan, kahit hindi sa bahay. Parang ano yan eh, parang, ano bang tawag? Basta parang private room. Oo. Pwedeng place, alam mo yon. Pwedeng ibang place aside sa bahay. Bedroom, pwede rin naman. Basta, it's any place na pwede mong gawin, yung business mo, in private. Or yan. Or yung pag-uusap in private. Ngayon, kung mga matters yan, yan yung mga bagay na hindi lalabas sa family lang. No? Private, confidential, yung mga ano lang, close, super close na mga tao lang sa buhay mo or family lang yung allowed dyan. Family room is about receiving, like receiving visitors, kung meron may mga visitors man, expected or unexpected, pupunta sa bahay nyo. Yan. Sasadyain eh. Sasadyain ka sa bahay eh. Alam mo yun. Pupuntahan ka ron. No? Dadalawin, bibisitahin ka dun. And merong mga matters dito, Libra, na mag-occupy ng isip mo ngayong May. It could be a particular person kasi yung imagery nito, yung lalaki, meron siyang, parang ini-imagine niya tong babae na to. Tapos gumawa siya ng portrait. It could be someone na,
na nalaman ng isip mo. Pwedeng bigla na lang sumagi sa isip mo, naalala mo or namimiss mo. Or vice versa kung siya man yan na nag-iisip sa'yo. Pwedeng this person is imagining you or ini-imagine mo ba itong person na to kung ikaw man yan. Basta, it could be a person, pero for some of you, pwedeng hindi naman tao yan na, ano mo yun lang yung magiging lamang, ano ba yun, yung taong bahay sa isip mo, Char. Kasi ano occupy niya isip mo parang the whole month of May, parang itong person na yung nasa isip mo or yung bagay na yan, kung ano man yan. Child is about some pagiging innocent, pure of heart, no? Minsan pagiging naive. Kasi nga 'di ba yung mga bata walang malay, walang kamuwang-muwang, madaling magtiwala, alam mo 'yon. Or pwedeng pagiging noob, wala ka pa masyadong alam since bata ka pa, inosente ka pa lang, marami ka pang aaralin na dapat matutunan 'yon. Pwedeng this is kumbaga kung stage 'yan, andun pa lang talaga sa magsisimula ka pa lang aaralin mo pa lang, no? Yung mga dapat mong matutunan dyan. Okay? Kung sa relationship yan, napaka-early pa nung nasa early stages pa lang ng connection or ng friendship or kung sa, alam mo yun, kung sa trabaho, bago ka pa lang doon. Siyempre, for sure, hindi ka manager agad. Pwede magsisimula ka muna doon sa pinakamababa hanggang matuto ka na, maging experience ka na, maging master ka na, magaling ka na doon sa ginagawa mo. Trabaho man yan or hindi. Okay? Fresh energy kasi yan. As in, fresh. Bago. Kakasimula pa lang or sisimulan pa lang. Or paparating pa nga lang actually, sabi ko nga kung meron mang something na paparating dyan, baby man yan or hindi. Marriage is about partnership. Pwedeng literal na pagpapakasal or literal na mag-asawa. Ikaw man yan at ang asawa mo or kung sino man yung dalawang mag-asawa na yan dito sa situation mo ngayong May. Marriage is about commitment, partnership, alam mo yon yung pag di ba, pag nagpakasal kayo, kumbaga, parang magsasanib pwersa parang ganon. O, halimbawa, may mga korporasyon ka, Libra, Char. Parang magsasanib pwersa yung korporasyon mo at yung korporasyon nitong person na to. Pag ma-merge alam mo yun, merge, partnership, pwedeng kontrata yan, pwedeng pagpasok sa relationship na literal or commitment, or anything na papasukin mo na commitment, like mga huhulugan mo, alam mo yun, or mag-e-enroll ka hanggang matapos. Basta, could be anything na i-commit mo yung sarili mo O halimbawa, nag-ampun ka ng dog. Hindi naman basta-basta ganun lang yun di ba? Parang tao din yun. So may commitment ka doon. From puppy hanggang lumaki yun, may commitment ka doon na alagaan mo siya, lahat ng needs niya ipoprovide mo, pagpapavet, no? Yun yung ibig ko sabihin. Kung example ko lang yun. Actually yan, pwedeng pagpapamilya yan. Kasi nga naman, pag nagpakasal kayo, eventually, nagplano kayo, magkakaanak din kayo, di ba? So, tuloy-tuloy na yun. Ando na rin yung pagpapagawa ng bahay, di ba? O, alin man ang mauna dyan, di ba? Or kahit sabi mo, nag-apon ka ng bata di ba ganun yun? Habang buhay, may commitment ka doon. Ariin mong anak yun, palalakihin mo. Hindi na, kumbaga, ang magulang hindi natatapos ang obligasyon niya sa anak niya na hangga't may hininga ang magulang, alam mo yun. May ka pa rin sa kanya may bond ka pa rin doon 'di ba? Sabi ko nga pwedeng attachment, commitment, bond, 'di ba? So, yan, mag-asawa man kayo, nagkahiwalay man kayo, lalo na kung may anak kayo, yung bond ninyo, hindi mapuputol yun. Kasi magko-co-parenting pa rin kayo
magkaagapay, magkatulong pa rin kayo pagdating sa pagtataguyod ng pamilya nyo or anak ninyo. Di ba? So, yun. Sinasabi kong commitment partnership. Ano to? Villain at saka voyage. Self-worth, ano to? Decision. Uy, Libra symbol. Scales. Di ba? Labas ng labas yan. Dami nakakuha niyang ganyang card. Si decision. Sa tingin ko itong May, ang dami-daming signs ang mga magkakaroon ng major decision. Di ba? Oh, something about self-worth. Libra, nire-remind ka ng baraha mo. Ayan, oh. You are special. Kaya dapat yung, lahat tayo, by the way, lahat tayo special. Dapat wag mong hayaang tratuhin ka ng hindi mo deserve. Di ba? And yun kasing mga ganong bagay is, ipoprove mo muna yun sa sarili mo. Dapat ma-prove mo muna na may self-worth ka. Okay, pero may mga times kasi na kahit na hindi mo naman dinadown sarili mo, kahit naman may respeto ka sa sarili mo, meron lang talagang mga tao na hindi maganda yung treatment sa'yo. Diba? Meron talagang mga ganun. So regardless, dun sa mga tao na yun, tinatrato ka man nila ng hindi mo deserve o hindi, kasi hoda. Basta ikaw, doon ka lang sa tao na kaya kang igalang, irespeto, tratuhin ng kagaya ng pagpapahalaga mo sa sarili mo rin. Yung deserve mo na treatment, doon ka lang. Don't settle for anything or someone na less yung yung treatment na ibibigay sa'yo. Bare minimum, huwag kang magsisettle sa ganun. Okay? Especially sa love, hindi yon. Okay? Hindi dapat. So, yun na nga, yung decision na yan, mukhang Libra, mukhang kailangan mong mag-decide. Itong May, ewan ko baka major decision yan para sa'yo tungkol saan. Merong voyage dito, pwedeng iba may pagta-travel, o dagat-dagat to, dagat, o baka iba dito mag-outing, swimming, pupunta sa beach, or kung saan man, summer outing, summer escapade, di ba? Okay, meron sinasabi dito na pagre-rewrite ng iyong story, Libra. Ang ibig sabihin niyan, may kakayahan kang baguhin yung situation mo or yung magiging outcome ng sitwasyon mo sa ngayon. Ayan, all you need to do is rewrite. You can always rewrite the story. Ano man ang nangyari, nag-fail ka man, etc., etc. Kumbaga, meron pa ring mga natitirang pages sa buhay mo na pwede mo pang sulatan ng panibagong istorya mo, Libra. Ibig sabihin, may bago pang pag-asa, may chance pa, pwede ka pang maging happy, pwede mo pang baguhin yung buhay mo, yung situation mo. So, depende yan sa'yo. Okay? Kung ano yung mga isusulat mo doon sa mga susunod na pages, kabanata ng buhay mo. So, nasa sa'yo yon. Okay? Ano pa? You already have all the answers daw, Libra. Kung naghihintay ka pa rin ng answers hanggang ngayon, itong card na to, sinasabi niya na lahat ng information na kailangan mo nandyan na. Ano pa bang hinahanap mo or hinihintay mo? Baka kasi kailangan mo lang i-accept. Kasi nandyan na raw yung mga kailangan mong sagot eh.
Baka hindi mo lang napapansin or talagang ini-ignore mo lang, dini-deny mo lang. Okay? You have all the answers na raw. Ano pa nga ba? Di ba? So, the next step is to decide and to rewrite. Kasi andyan na nga lahat nung information na kailangan mo. Sagot na hinahanap mo, nandyan na sa harapan mo. Ano bang hinihintay mo? Ang next na step na gagawin mo is mag-decide and then mag-rewrite. Gawin yung dapat na next na gagawin. Okay? In love life man yan, in career, sa personal mo. Okay? Six of Swords, Hierophant. Six of Swords, air sign yan. Gemini, Libra, Aqua, Hierophant, Taurus energy. Six of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Another earth sign energy. Water, Cancer, Scorpio, Pisces. Another air sign. Gemini, Libra, Aqua, or fire. Lahat ng element nandito. So, kahit anong sign. Fire, earth, air, water. Particular sa earth, si Taurus. Kung meron man, kadil na Taurus, or may Taurus ka sa chart. Okay. Alam mo, Libra, kung hindi ka na masaya dito sa lugar na to, sa sitwasyon na to, or relationship na to, then leave. Umalis ka na, yan. Kung hindi ka na masaya, alam mo yon, pwede ka namang umalis. Or pwede mo nang i-end dito. Pwede ka nang lumayo dito. Kasi yan, Six of Swords. So, unti-unti ka nang tumatalikod or nilalayuan yung mga magugulong situation like this. Ayan. Ayaw mo na ng conflict. Kung ayaw mo na ng toxicity, ayaw mo nang makipag-agawan, makipagtalo pa, then gawin mo yung dapat mong gawin. Sabi nga dito, makakapagsimula at makakapagsimula ka naman kung gugustuhin mo, i-rewrite mo yung buhay mo. O, di ba? Sa tingin ko, itong Six of Swords na to, nararamdaman ko, this is a panibagong buhay, a second chance para sa iyo sa ibang lugar, or sa ibang job, or sa ibang relationship. Basta, kung kinakailangan mong lumayo dito para mapabuti yung buhay mo, mag-improve yung kalagayan mo, gawin mo yun. Okay? Gawin mo yun. Kung iyon naman ay para sa ikakabuti ninyo or ikakabuti mo. Especially kung hindi ka na nga masaya. Alam mo yun, para saan pa? 'Di ba? Lalong-lalo na kung relationship yan. Hindi ka na masaya, tapos nag-i-stay ka pa, ano yun? Or kung siya man yan, ano yun, naglolokohan kayo, nagpepekean kayo, nagpa-plastikan kayo. 'Di ba? Kaya nga, decide andyan na lahat ng facts, ng information na kailangan mo. Kailangan mo lang is mag-decide and simulang magsulat ng panibagong story ng buhay mo. Kung saan man yan. Okay? Ano pa? You need to make a decision. Kailangan mong maging matalino. Libra, maging wise. Ayan, Hierophant. Hierophant is someone na mataas yung kanyang wisdom. Kasi itong si Hierophant, madami na yung pinagdaanan. Alam mo yung dami niya nang na-experience. Ang dami niya nang natutunan. So, feeling ko lang, itong Hierophant na ito is parang magmamature ka dito in a way. Or pwedeng, kung ano man yung mga natutunan mo in the past, alam mo yun, i-apply mo yung wisdom na yun na naipon ng mga wisdom na yan throughout your life, throughout your experience. Hindi apply mo yan sa situation mo. Yung wisdom knowledge na yan, ayan, combination ng Hierophant and King of Swords. Okay?
So, para sa akin, this is something na, kapupulutan mo ng aral, no? Ano man itong pagdadaanan mo ngayong May na yan. And ang nakikita ko with the Six of Swords, ayan, this is eventually, magta-transition ka rin sa better situation. Kasi si Six of Swords, lumalayo na siya sa troubled waters eh. And unti-unti nang mag-i-improve yung kalagayan niya hanggang ma-reach niya talaga yung destination na yon na pupuntahan niya wherein doon siya magsisimula uli ng panibago. Oo. Feeling ko yun yung story nitong Six of Swords na ito. Okay. So, baon-baon mo dito sa Hierophant card yung mga natutunan mo doon sa pinagdaanan mo na yan sa Six of Swords. Diba? Ano na yung mga yan? Mga pearls of wisdom. Char. Okay, so, pwede rin namang may mga challenges with the Five of Swords na may encounter ka, ano? Wow, Six of Pentacles is maaaring makareceive ka, Libra, kung ano man itong marireceive mo na ito. Para sa akin, positive ito. Pwede, for some of you, pwedeng money. It's either ikaw yung mag-give or magre-receive dito eh. Ikaw yung may kakayahang tumulong or ikaw yung maaaring tulungan or ikaw yung maaaring makapagbigay or makareceive. Pero pwede ring exchange kayo eh. Okay? Parang may energy exchange kasi dito. Oh. Meron kang binigay and at the same time, parang may binigay din siya sa'yo or kung hindi naman ito tao, it would be a situation na, kumbaga, parang, bargain, barter, alam mo yun. Give take, give take relation, give take situation yan. Pwede rin namang relationship. O yung iba sa inyo, kung nag-expect kayo na marireceive nyo na yan, bagay man yan or pera, no, or makakabayad na kayo, pwedeng ito na yung indication ng card na yun. Okay? O baka makakabayad ka na or baka mababayaran ka na, alam mo na yun. Kung ina-expect mo na maibalik na yan, no, or maibalik mo yan, kung pera man yan, etc. O, Three of Pentacles ay magandang pakikitungo or magandang teamwork or pwedeng ito is isang, alam mo yon yung environment or mga makakatrabaho mo wherein makakasundo mo. Oo. Maganda yung samahan nyo dito sa lugar na to, group na to, or sa workplace. Kaya sa tingin ko, mas productive, mas magaan ang feeling kasi nga kung kasundo mo tapos nagtutulungan kayo, may kooperasyon, may teamwork, 'di ba? Walang bagay na mahirap ma-accomplish eh. Kaya nga kung may goal kayo rito, lalo na kung tulong-tulong kayo ng mga makakasama mo yan sa family man yan or sa workplace, sa tingin ko magagawa nyo successfully yung trabaho or yung project dito. And mabibigyan pa nga kayo dyan ng parang mabibigyan kayo ng papuri ng mga superiors ninyo or ng boss ninyo or client ninyo, alam mo yun. Kung ikaw to, pwede ka mag-stand out doon sa skill mo, Libra. No, manonotice ka kasi doon sa skill mo, sa talino mo, alam mo yun. Sa performance mo rito, o sa tingin ko pwedeng this is merit, reward, appreciation. Okay, for your closing message. Kung love life mo to, parang ang best talaga dito, Libra, sinasabi nung dalawang cards na yan is, kung hindi ka na masaya, is,
umalis ka na or lumayo ka na or magsimula ka na lang ng panibagong buhay mo or love life mo. Yun lang yun. Okay? Ikaw man yan o yung person mo na kita ko rito pwedeng may magsimula na kayo kanya-kanya ng pareho. Part ng ways and magsimula ng panibago. Kanya-kanya. Okay, closing message mo, Moon card. The moon represents feminine energy and enchantment. Its power can move all the tides on earth, and it can also affect our moods and abilities. There may be times of rest and times of movement. Keep a diary with the moon cycle to plan your time ahead. Affirmation, I work with the phases of the moon. Phases of the moon, ito yung mga iba't ibang phases na pinagdadaanan natin. Libra, so it could be na ngayong May, maaaring may mga iba't ibang phases ka na pagdadaanan or it could be panibagong phase na pagdadaanan mo. Okay? And you need to makapag-adapt dito sa panibagong phase na paparating sa iyo ngayong May.